Isang binatilyong estudyante na sobra sa timbang at inaalipusta sa paaralan, ay di sinasadyang natuklasan na siya ay may lakas na di mapapantayan. Ang estudyante sa middle school na si Yuya Tenho ay biktima ng bullying mula pagkabata dahil sa kanyang labis na katabaan. Maging ang kanyang sariling mga magulang, na mas gusto ang kanyang mas kaakit-akit na kapatid, ang kambal na sina Yota at Sora. Si Yuya ay naninirahan mag-isa sa isang bahay na minana niya sa kanyang lolo, ang nag-iisang gumagabay kay Yuya. Isang araw, iniligtas ni Yuya ang isang batang babae, si Kaori Hojo, mula sa mga magnanakaw ngunit nabugbog ng gusto sa proseso. Nang maglaon, natuklasan niya ang isang lihim na portal sa isang cottage patungo sa ibang mundo na tumatakbo ng tulad sa isang video game. Ang kubo ay binibigyan ng malalakas na armas. Habang nag-eeksperimento sa kanyang mga abilidad, isang malakas na halimaw ang lumitaw sa labas ng magic barrier ng cottage. Mula sa loob ng harang, pinatay ni Yuya ang halimaw at agad na nakakuha ng additional na 100 na levels. Dahil sa karagdagang 100 levels, nadala niya ito hanggang sa tunay na mundo at nagresulta ng pag-evolve ng kanyang katawan. Siya ay naging matangkad, matipuno, at gwapo. Gamit ang pangungulekta ng mga item mula sa kabilang mundo at abilidad na maipapalit ang mga item para sa perang Hapon, bumili siya ng mga bagong damit bago bumalik sa Japan para sa kanyang unang araw sa high school. Ang kanyang mga dating bully ay natulala sa kanyang pagbabago, ngunit patuloy siyang inaalipusta ng kanyang mga kapatid na nagsiselos. Nag-ambala ang kambal sa pagdating ni Kaori, na kahit papaano ay nakakakilala kay Yuya. Dahil sa kanyang pagliligtas sa kanya, humiling si Kaori sa kanyang ama, ang chairman ng elite na Osei Academy, ng lugar sa Osei para kay Yuya. Sinubukan ng kanyang mga kapatid na kalimutan ng chairman si Yuya at angkinin na sila ang mas angkop sa Osei, ngunit tinanggihan sila ni Kaori bilang sila ay masamang mga bully. Umalis si Yuya kasama si Kaori, iniwan ang kanyang mga kapatid na hiyang-hiya at galit na galit. Nag-aalala si Yuya sa kasunduan, ngunit tiniyak sa kanya ng chairman na pinahahalagahan ng Osei ang lakas ng karakter kaysa sa mga grado. Sapagkat para sa chairman mas madaling hasain ang taong may malakas ng karakter para sa mga tamang mga kasanayan. Upang masubukan, pumapasok si Yuya sa isang klase ng siyensya na pinamumunuan ni Ginang Sawada, kung saan ang karamihan sa mga babae na mag-aaral ay naaakit sa kanyang gwapong hitsura. Naging kaibigan ni Yuya sina Ryu at Shingo at nabigla na may mga taong nagpapakita sa kanya ng tunay na kabaitan, kaya pumayag siyang lumipat sa Osei. Pinakita ni Kaori sa kanya ang kalapit na shopping center. Pinilit ni Kaori na gamitin na lamang nila ang kanilang pangalan sa pagtawag ng isa't isa habang nagsasalo ng mga merienda. Maraming mag-aaral ang nag-aakala na sila ay nasa isang date, na naging dahilan ng pumumula ni Yuya. Pagkatapos ng pagkikita ni Yuya at Kaori ay nagpasya si Yuya na bumalik sa ibang mundo para sa saya, ngunit sa pagkakataong ito ay nakilala niya si Lexia, isang batang babae na kanyang iniligtas mula sa isang halimaw. Hindi tiyak kung ano ang gagawin, patagong umalis si Yuya nang di nakikita ng mga kawal bago dumating ang mga ito. Bumalik si Yuya sa tunay na mundo at nagpa siyang gumastos ng kaunti para sa bagong mga damit. Habang nagsha-shopping, biglang hinawakan siya ng litratistang si Hikaru at sinabing nakita na niya ang kapalit para sa celebrity male model na si Sho. Si Yuya ay isinali sa isang photoshoot kasama ang propesyonal na modelo na si Miyu. Si Miyu ay natutuwa sa kawalan ng karanasan ni Yuya sa mga babae sa kabila ng kagwapuhan nito. Bigla na lamang dumating si Sho at pilit na nagpapakyut kay Miyu. Nang makialam si Yuya, sinubukan siyang suntukin ni Sho, ngunit sa halip ay biglang naihagis ni Yuya si Sho dahil sa instinct nito. Dahil sa mga kamera na patuloy na nagre-record, nakita ng lahat ang kagwapuhan ni Yuya at lalong pinaastig ng natatagong lakas nito at kinasira naman ng karera ni Sho. Bagaman natutuwa siya, tumanggi si Yuya sa alok ni Hikaru na isang kontrata sa pagmomodel, upang mag-focus sa kanyang pag-aaral, ngunit pinipilit pa rin siyang bayaran ni Hikaru ng mga libreng mamahaling damit upang mapilit ito. Sa ibang mundo, determinado si Prinsesa Lexia ng Arcelia na pasalamatan ang kanyang hindi kilalang bayani at nagmamatigas na bumalik sa mapanganib na gubat kasama ang kanyang mga bantay upang hanapin ang nagligtas sa kanya. Bumalik si Yuya sa ibang mundo at di sinasadyang nakita muli niya si Lexia at ang kanyang mga bantay na inaatake muli, kaya niligtas niya sila.
Pagkatapos ng laban ay lumapit ang prinsesa kay Yuya at bigla na lamang inalok ng kasal ni Lexia si Yuya, ikinagulat ng lahat at ni Yuya ang alok ng prinsesa. Habang sa modernong Japan, determinado pa rin ang boss ni Mio na upahan si Yuya bago pa makarating sa kanya ang ibang mga ahensya ng pagmamodel. Matapos ang biglaang pag-aalok ni Lexia ng kasal, nagkaroon ng mga introduksyon at tumanggap si Yuya ng imbitasyon mula sa ama ni Lexia, ang hari ng Arcelia. Gayunpaman, si Riger, ang unang prinsipe ng Arcelia, ay labis na hindi natuwa at nagtangkang ipapatay ang kanyang kinakapatid na si Lexia. Ito ay napigilan ni Yuya at sinagip siya. Sa tunay na mundo, sinisimulan ni Yuya ang kanyang buhay sa Osi Academy, kung saan agad siyang nakakuha ng mga bagong kaibigan at pinabilib sila sa pamamagitan ng kanyang pagligtas kay Kaide Kazama mula sa isang ligaw na soccer shot. Makalipas ang ilang sandali, ang Red Ogre Gang, na pinangungunahan ng kambal na magkapatid na sina Yota at Sora, mga kapatid ni Yuya, ay sumalakay sa Ose upang maghiganti kay Kaori. Bagaman pansamantala siyang naparalisa ng kanyang pag-aalinlangan sa sarili, nagtipon si Yuya ng tapang at mag-isa niyang nilabanan ang buong gang. Nang dumating ang pulis upang arestuhin ang gang, sinubukan ng leader ng Red Ogres na patayin sina Yota at Sora para sa pagdadala sa kanila sa gulo. Sinagip ni Yuya ang kanyang mga kapatid at iniwan silang lubos na nahihiya sa kanilang mga dating pagmamalupit sa kanya. Sa isa pang ekspedisyon sa ibang mundo, sa lugar na tinatawag na Gubat ng mga Halimaw, nakakita si Yuya at mga kabalyero ng isang itim na tuta ng Fenrir, na kanyang inampon bilang alagang hayop at pinangalanang Knight. Habang iginagala niya si Knight sa kanilang lungsod sa Earth ay di sinasadyang nakita rin niya sina Kaori at Mio. Hindi inakala ni Yuya na may mga nabubuong positibong atensyon sa kanya ang mga tao sa kanilang lugar dahil dalawang naggagandahang babae ang kasama nito. Pagkatapos ay pinatunayan ni Knight na mahusay at matalino siyang alaga at di lamang maganda ang kanyang hitsura, sinasamahan niya si Yuya sa kanyang mga eksplorasyon sa pagpatay ng mga halimaw. Isa sa mga ito ay ang paglaban nila sa isang crystal deer. Ang crystal deer ay isang halimaw na hawak ang parehong apoy at tubig na mahika. Nagtulong sina Yuya at Knight kalabanin ng halimaw. Matapos ang isang matinding labanan, isang item ang nilaglag nito pagkatapos magapi ng mag-amo. Ang item ay nagbibigay kay Yuya ng instant hot bath kapag kailangan niya ito. Sa isa pang paglalakbay, natuklasan nila ang isang kuweba na naglalaman ng mga labi ng isang tao at isang libro na may label na The Book of the Sage. Samantala, isang kilalang tagapaslang na nagngangalang headhunter ay inupahan ni Riger upang patayin si Princess Lexia. Ang librong natagpuan ni Yuya ay ang Journal ng Sage. Ang Sage ay nakamit ang bawat kilalang abilidad at naanyayahan upang maging isang Diyos, ngunit tinanggihan ito ng Sage sa dahilang mas pinili nitong panatilihin ang kanyang pagiging tao. Pinapayuhan si Yuya ng libro na palagoy ng mga kaibigan na hindi kailanman siya katakutan, maging gaano man ito kalakas. Ipinagkakaloob sa kanya ng libro ang kapangyarihan ng Sage at tinuturuan sina Yuya at Knight ng lahat ng tungkol sa paggamit ng mahika. Pagbalik sa Ose, ang mga mag-aaral ay naimbitahan sa isang 2 araw na paglalakbay sa camping. Ang grupo ay nagpasyang magpunta sa mall upang mamili ng mga gagamitin sa camping, magkakasama sa grupo sina Yuya, Kaide, Akira, Kaori, Rin, Shingo at Ryo. Matapos ang pamimili, nagyaya ang isa sa kaibigan ni Yuya upang kumain, ngunit pinili ng mga kasamang babae nila Yuya na dumaan sa Girls Fashion Center, bago kumain. Matapos ang ilang minuto, ang mga babae na humiwalay mula sa mga lalaki ay nahuli ng apoy. Ngunit ginamit ni Yuya ang bagong natutunang mahika mula sa libro upang iligtas sila. Samantala, sa Arcelia, nalaman ni King Arnold ang alok na kasal ni Lexia kay Yuya at iniisip na inakit ni Yuya si Lexia. Bukod dito, isang babae na may madilim na aura ang nagpakitang nakikipaglaban sa Divine Rabbit, Diyos ng pagsipa. Ang misteryosong babae ay nagpahayag na plano niyang sirain ang mundo at nagbigay ng babala sa Divine Rabbit na gusto nitong kumampi ang rabbit sa kanyang plano. Lumipas ang araw at nagpatuloy ang mag-amo sa pagsasaliksik sa gubat, nakakita si Yuya at Knight ng isang babae na banihag ng isang grupo ng mga halimaw. Sa kabila ng kakaibang pagpigil ni Knight sa paglapit ni Yuya sa estranghero at mga halimaw ay niligtas pa rin ito ni Yuya. Nagpakilala ang babae bilang si Luna, na nagsasabing pumasok siya sa gubat para magsanay. Matapos siyang tratuhin ni Yuya ng isang kabaitang hindi pa niya naranasan,
Nahulog siya sa kanya at humiling na tulungan siya ni Yuya na mas mapagbuti ang kanyang abilidad. Kaagad namang sumang-ayon si Yuya. Sa ilang sandali, napilitang magpahinga si Yuya mula sa kanilang pagsasanay at bumalik para sa kanyang field trip sa isang bulubundukin na pag-aari ng Osi Academy. Sa kabiglaan ng mga mag-aaral, sila ay naatasang gugulin ng 2 araw sa pagtulong sa mga gawain at paghahanap ng pagkain. Muli namang pinabilib ni Yuya ang kanyang mga kapwa mag-aaral sa pamamagitan ng paghuli ng isda gamit ang mga kamay para sa hapunan. Samantala, bumalik ang tagpo sa ibang mundo at ipinakilala na si Luna ang kilalang tagapaslang na si Headhunter. Matapos bumalik sa camp at bilang nag-iisang miyembro ng kanyang grupo na may kasanayan sa pagluluto, gumawa si Yuya ng isang masarap na pagkain. Ang kahusayan sa pagluluto at taglay na kagwapuhan ni Yuya ay nagdulot kay Ginang Sawada na agad na mag-propose sa kanya, at naging dahilan upang magselos ang kanyang ibang mga tagahangang babae. Kinabukasan, isang mabangis na oso ang nakawala sa lugar ng camp. Inatake ng oso si Ginang Sawada at pinigilan ni Yuya ang oso nang walang kahit anong gamit bukod sa pisikal nitong lakas. Napabagsak ni Yuya ang oso at nagpa siya ang administrasyon ng academy na panatilihin ang oso sa gubat bilang isang guard animal. Tumakbo ang tagpo at dumating ang araw ng pagkikita ni Yuya at ama ni Lexia. Sa pagsundo ni Lexia kay Yuya at Knight para dalhin sa palasyo ay dumating si Headhunter at nagtangkang atakihin ang prinsesa. Hinadlangan ni Yuya ang atake ni Headhunter sa prinsesa at tinalo siya. Natapos ang laban at nang natanggal ang maskara ni Headhunter, hindi makapaniwala si Yuya na si Headhunter at Luna ay iisa. Nagtataka tungkol sa kanyang mga dahilan, nag-teleport si Yuya pabalik sa kubo ng Sage upang gamutin ang mga sugat ni Luna na agad namang sinundan ni Lexia. Matapos malaman ang relasyon ni Yuya kay Luna ay nagtanong si Lexia kay Luna. Lumabas ang kwento na nagpapakita ng buhay ni Luna bago siya naging isang assassin para sa Guild of Darkness, at ang kanyang pinakabagong misyon ay ang patayin si Lexia. Inaasahang siya ay papatayin, nagulat si Luna na pinili ni Yuya at Lexia na kaibiganin siya. Itinalaga ng prinsesa si Luna bilang kanyang bodyguard, nag-usap ang 2 babae at parehong nagpahayag ng kanilang pagmamahal kay Yuya sa isa't isa. Pagkatapos ng isang gabing pamamalagi ng 3 sa kubo, inihatid ni Yuya ang 2 babae sa gilid ng gubat. Doon ay naghiwa-hiwalay sila dahil mayroong pasok si Yuya sa eskwelahan kinabukasan. Gamit ang item na nakuha mula sa Crystal Deer ay nagpahinga sa bathtub sina Yuya at Knight. Ang dalawa ay nagulat nang biglang sinamahan ng isang maliit na Scarlet Boar. Napaamo ni Yuya ang Scarlet Boar, ito ay kanyang naging bagong alaga at pinangalan ng Akatsuki. Pabalik sa Earth, lumahok si Yuya sa isang soccer trial competition para sa paparating na ball sport games ng akademya. Dito ay patuloy siyang namumukod-tangi kahit na itinalaga lamang siya bilang isang goalie. Sa parehong araw, ay natagpuan siya ng amo ni Miyo sa Osei. Lumapit ang manager ng fashion magazine ni Miyo kay Yuya habang lumalabas siya sa paaralan, kahit na dati niya na itong tinanggihan. Gayunpaman, nang malaman niya ang nalalapit na sports competition, nagpasya siyang kumuha ng mga larawan ni Yuya na nakikilahok sa kaganapan. Bumalik si Yuya sa kabilang mundo para sa isa pang ekspedisyon ng pagpatay ng mga halimaw patungo sa malalim at madilim na Demon's Den. Tinulungan si Yuya ng Divine Rabbit, na nakaobserba ng kanyang mabilis na progreso. Pinili siya nito upang maging kanyang tagapagmana bilang bagong bearer of the Divine Kick. Matapos marinig ang tungkol sa ekwilibriyo na nagpapanatili sa pagitan ng 2 grupo ng mga nakatataas na nilalang, ang mga mababait na Divines kung saan kabilang ang Rabbit at ang mga mapaminsalang Viles, ay pumayag si Yuya na magsanay upang protektahan ang kanyang mga kaibigan sa parehong mundo. Nagsimula ang sports competition, si Yuya ay nagtapos sa di sinasadyang pagsira ng table tennis at court ng volleyball. Sa isang banda ay nagtagumpay si Yuya sa pagtulong kay Kaori sa kanyang laro ng tennis, bilang pasasalamat ay hinalikan siya ni Kaori sa pisngi. Sa muling paghaharap ng Rabbit at ng kalabang Vile, nagulat ang Vile nang gumamit ng mahika ang Divine Rabbit. Sinabi ng kuneho na tinuruan siya ni Yuya bilang kabayaran para sa pagsasanay nito kay Yuya. Umalis ang Vile at sinabing si Yuya ang kanyang uunahing tapusin. Nagsimula si Yuya at Kaori na maglaan ng mas maraming oras sa isa't isa habang sila ay naghahanda para sa kanilang midterms. Habang nasa bahay ni Yuya, hindi sinasadya ni Kaori na natuklasan ang gate papunta sa ibang mundo.
Ibinahagi ni Yuya ang kanyang lihim kay Kaori, at nangako siyang itago ito. Sa kabisera ng Arcelia, ipinakilala ni Lexia si Luna sa kanyang ama at ipinaliwanag ang mga pangyayaring nagdulot ng pagbabago ni Luna, mula sa pagiging isang taong nais siyang patayin hanggang sa pagiging bodyguard nito. Natanggap ni King Arnold ang paliwanag ni Lexia patungkol kay Luna, ngunit muling nagwala sa galit ang hari nang matuklasang natulog ng isang gabi sa bahay ni Yuya ang kanyang nag-iisang anak na babae. Pagkatapos marinig ni Riger ang balitang bigong pagpatay kay Lexia ay nagpasya siya na paigtingin ang kanyang plano upang patayin ang kanyang ama at si Lexia upang kunin ang trono. Pagkatapos makakuha ng pahinga pagkatapos ng mga kompetisyon, pumunta si Yuya sa Royal Palace upang makipagkita sa hari. Ngunit mas lumala ang kanyang kabigwang palad sa masamang impresyon ng hari sa kanya. Ang mga ahente ni Riger ay sumalakay gamit ang isang magic suppressing barrier sa pag-aakalang mapipigilan nito si Yuya. Ngunit madaling tinalo ni Yuya ang mga nagtangka sa hari at sa prinsesa gamit lamang ang pisikal nitong lakas. Si Lexia ay pinagsabihan ng kanyang ama sa masamang asal na ipinapakita nito kay Yuya. Sa gitna ng pagtatalo, ay di sinasadyang nakatagpo sila ng isang patunay ng pagiging sangkot ni Riger sa tangkang pagpatay sa kanila. Sa kabila ng kaalamang si Riger ay nananatiling nasa laya, sinamahan ni Lexia, Luna, kasama si Owen para sa karagdagang proteksyon, si Yuya sa isang tour ng kabisera. Nang sila ay napadaan sa isang lokal na adventurers guild, nagpasya si Luna na biglaang magrehistro ng kanyang sarili at sinama si Yuya. Habang si Yuya ay sinusubok para sa kanyang mahiwagang kakayahan, ang mga resulta ay lubos na humigit sa karaniwan, na nakakuha naman ng maraming atensyon. Habang si Yuya at ang mga babae ay nasa isang quest upang maghanap ng iba't ibang damo ay may nakatuklas ng kinaroroonan ni Riger. Hiniling ni Owen kay Yuya na tumulong sa paghuli sa masamang prinsipe. Si Riger ay nadakip, pagkatapos ay lumitaw ang masamang babae. Inihayag ng Vile na siya ang utak ng panlilinlang kay Riger para magsagawa ng isang pag-aaklas. Ang lahat ay upang kanyang masimula ng isang genocidal war. Naghanda ang babae na patayin ang lahat ng naroroon, ngunit pinalihis ni Yuya ang kanyang mga pag-atake gamit ang kanyang mahika at ang Vile na babae ay pansamantalang umatras. Ang tagpo ay bumalik sa tunay na mundo kung saan walang pag-aalinlangang sinubukan ni Kaori na bisitahin si Yuya. Bago pa man tayo pumunta sa huling yugto ay mayroon lamang kaming isang kahilingan. Ang channel na ito, ang Bellato 77, ay naglalayong makapagbigay ng marami pang kwentong anime. Nagsisimula pa lamang ang aming channel at ngayon ang pinakamainam na oras upang kami ay suportahan. Mag-like, share, subscribe at huwag maiyang magkomento ng inyong palagay sa inyong pinapanood. Pindutin ang notification bell para sa updates ng mga bagong contents. Nais naming magbigay ng maagang pasasalamat sa inyong suporta at panonood. Pabalik sa palasyo ng hari, si Yuya ay hiniling na lumahok sa paglilitis ni Riger. Sinabi ni Riger na hinayaan niya ang kanyang sarili na lamunin ito ng galit matapos aksidenteng masunog ang mukha niya ni Lexia nang mawalan ng kontrol ang kanyang mahika ilang taon na ang nakalilipas. Naalala ang kanyang lumang buhay, gumamit si Yuya ng magic elixir na ginawa niya para pagalingin ang prinsipe. Matapos marinig ang kapatid ay di magawang magalit ni Lexia kay Riger, sa halip ay ginamit nito ang kanyang kapangyarihan bilang prinsesa upang bigyan ng buong kapatawaran ang kapatid para sa kanyang mga krimen laban sa kanya. Bilang gantimpala ng hari kay Yuya ay pinarangalan ni Haring Arnold bilang isang opisyal na kabalyero ng hari si Yuya at ibinigay sa kanya ang dating estado ni Riger. Sa kabila ng parangal, si Yuya ay patuloy na nag-aalala tungkol sa misteryosong babae. Kaya't ganun na lamang ang gigil ni Yuya na mag-level up at lalong magpalakas para sa kanilang susunod na paghaharap. Sa kanyang determinasyon sa pagsasanay ng kanyang abilidad ay nagsisimula na niyang mapabayaan ang kanyang mga kaibigan. Isang araw, ang misteryosong babae ay biglang umatake habang si Yuya ay nasa gitna ng kanyang pagsasanay. Nag-aalala para kay Yuya, dumaan si Kaori sa portal at pumasok sa Demon's Den, kung saan nasaksihan niya ang kanilang labanan. Lumitaw si Usagi ang Divine Rabbit at nakiusap sa batang babae, na tinawag niyang Yuti, na itigil ang laban. Ipinaalala ni Usagi kay Yuti na ang kanyang yumaong master ay isa ring banal at tagapagtanggol ng sangkatauhan. Ang kanyang master ay pinagtaksilan at pinatay ng mga tao kaya't gayon na lamang ang galit ni Yuti sa mga ito.
Tumanggi si Yuti na magpaubaya at pinakawalan ng kanyang buong kapangyarihan. Habang si Yuti ay naghahanda para sa kanyang huling pag-atake ay lumabas ang baboy na si Akatsuki mula sa pagtatago. Gumamit si Akatsuki ng lihim nitong abilidad, ang Holy Ground skill na nagno-neutralize sa kapangyarihan ng Bile. Iniwan ni Usagi si Yuti sa pangangalaga ni Yuya. Matapos masaksihan ni Kaori ang buong lakas ni Yuya ay nag-alala si Yuya na matatakot na ito sa kanya. Sa halip, tiniyak ni Kaori kay Yuya na patuloy siyang magtitiwala sa kanya. Sa pagtatapos ng kwento ay nakilala at nakipagkaibigan si Kaori kay Lexia at Luna. Inayos ng kanyang mga kapatid ang kanilang relasyon kay Yuya at si Yuti ay lumipat sa tunay na mundo at nag-enroll sa OSEI bilang bahagi ng kanyang pagbabago. Sa pagtatapos ng kwentong ito, nais kong ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Ang inyong suporta ay napakalaking kahalagahan sa pag-unlad ng ating nagsisimulang channel. Sama-sama nating paunlarin ang Bellato 77 community. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito at gusto mong makakita ng higit pa, huwag kalimutang ipakita ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagpindot sa like button, share ang video, pag-subscribe sa aming channel. Tiyaking pindutin ang notification bell para hindi makaligtaan ang mga update mula sa amin. At kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, gusto kong marinig ang iyong mga saloobin. Mag-iwan ng komento sa ibaba upang ipaalam sa amin kung ano ang iyong iniisip at upang ibahagi ang iyong sariling mga interpretasyon. Hanggang sa muli!